yung laman ng affidavit ni Madriaga, yung Ramil Madriaga, sabi niya doon, yung kampanya ni Sara noong 2022, ang ginamit daw na pundo doon, galing sa Pogo at sa mga illegal na droga. Itong di umano'y bagman ni Sara Duterte, si Ramil Madriaga, hmm, isa sa mga kontrobersyal na binanggit niya, sinalaysay niya doon sa kanyang sworn affidavit, ay di umano, siya daw ay una siyang tumulong sa kampanya ni Digong noong 2016. Sabi niya, sa katunayan, pinagkatiwalaan siya ng mga Duterte. At noong 2018, linipat siya kay Sara. Linipat siya kay Sara at noong 2019, ininstruksyonan siya ni Sara Duterte na buuin yung makinari ng magbuo ng parallel group. So itong si Ramil Madriaga nagbuo ng isang parallel group para sana sa pagtakbo ni Sara bilang presidente. Kasi yun yung piniprepare nila tatakbo si Sarang presidente sa 2022. Sana. Kaya nagbuo sila ng tinatawag na ISIP daw. ISIP, ang pangalan ISIP. Inday Sara is my president. ISIP. Siya ang founder daw noon. Siya ang national founder, itong si Madriaga. At ayon dito kay Madriaga, sa maraming pagkakataon, pinakuha siya ng pera para gamitin sa panggastos nitong grupong binuo niya, itong ISIP. Kasi itong ISIP na ito, Inday Sara is President, Inday Sara is my President movement, siya ang founder nito. Ayon sa kanya, dito kay Madriaga, pinakuha siya ng pera, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa kanya, ayon dito kay Madriaga, ang pundong ginamit nila ng kanilang grupo, yung ISIP Pilipinas, yung campaign para kay Sara, November 20, noong 2021-2022, at pati yung iba pang mga parallel groups na para sa kampanya ni Sara, galing sa Pogo operators and drug dealers. Sabi niya, ano daw to, siya raw mismo ang nagpipick up ng mga pera galing sa mga operators na to, sa mga drug operators at saka mga Pogo operators o drug dealers at drug operator at Pogo operators. Kaya nagpick up daw siya ng mga pera sa halimbawa binanggit niya sa The Gate in Pampanga, sa Vertis North Mall at saka sa Seda Hotel sa Quezon City at Grand Hyatt sa BGC. Ayon yan sa kanya. Kaya yan yung akusasyon nito ni Madriaga. Siya daw mismo ang nag-pick up. Ngayon, ano ba totoo kaya itong mga sinasabi niya? Marami siyang mga pinost sa Facebook na mga pictures niya nung dun nga sa grupong sinasabi niya, yung ISIP, Inday Sara is my president movement, Pilipinas movement. Ang mga post niya sa Facebook 2021-2022 nga. At siya talaga ang founder kasi nakalagay naman doon Dr. Ramil Madriaga, national founder, convenor, no? Kaya din talaga. At saka marami siyang pictures na mga miyembro nila kasama niya, naka-t-shirt sila ng green, Sara. At marami rin siyang pictures na kasama si Sara Duterte. Kaya mukhang yung mga sinasabi niya na tumulong siya sa kampanya ni Sara, na siya yung nagbuo ng grupong ISIP, mukhang totoo. Kung titingnan dun sa kanyang mga pinakikitang mga pictures. Pero yung sinasabi niya na ang ginagastos nila sa operations nung kanilang grupo na ISIP, Inday Sara is my president, at saka yung iba pa daw na mga parallel groups, ang ginastos daw doon, galing daw noon, ang pondo noon galing sa mga drug operator, ay sa mga Pogo operators at saka mga drug dealers. Paano yon? Siya raw mismo ang nagpipick up sa iba-ibang mga lugar, mga binanggit niya, yung sa Seda sa Quezon City, yung Hyatt Hotel sa BGC. Yun, wala siyang pinakitang ebidensya noon. Ang malinaw lang dito, malamang totoo talaga yung sinasabi niya na involved nga siya sa campaign ni Sara. Nung inauguration ni Sara sa Davao, iba si Sara, nung nanalong vice president, yung inauguration ni Sara sa Davao, may picture din siya, pinakita niya rin. Kaya anyway, nakila Sara Duterte ito,
at sa mga tao ni Sara ang mag-deny ng ang sumagot dito sa mga sinasabi nito ni Ramil Madriaga. Ang seryoso dito na yun nga ang mga pundong ginamit sa mga grupong nagsulong ng kampanya ni Sara ay galing sa pogo operators at drug dealers. Ngayon, ang ang sagot diyan ng mga DDS, may nabasa akong isang sagot. Ang mga DDS kina-counter yang ano na yan ni Madriaga. Isa sa mga counter nilang binabanggit, ang isang binabanggit na pag-counter ay kay Madriaga, ang sabi ng mga DDS, bakit naman daw kailangan pa, ito, may post ang mga DDS eh. Katulad nitong, itong, sinong tangi ang maniniwala na kailangan pa ni BP Sara ng pogo and drug lord money para lang talunin si Kiko Pangilinan? Galing yan kay Crisette Cho. Ano ito? DDS na vlogger ito. So ang sabi niya, hindi ka panipaniwala yung sinabi ni Madriaga na kumuha ng mga na-funded ng drugs and pogo money yung Duterte 2020 yung kampanya ni Sara noong 2022. Kasi ang sabi nitong halimbawa itong si Crisette Cho, sabi niya, sinong tangi ang maniniwala na kailangan pa ni BP Sara ng pogo and drug lord money para lang talunin si Kiko Pangilinan? Unang-una, ang kampanya ng Vice Presidente, kahit pa naman na malakas ka, yung parang sinasabi kasi sigurado namang matatalo na si Kiko kasi malakas si Sara. Pero hindi, kahit malakas ka, mangangampanya ka pa rin. Magpapasiguro ka. At huwag niyang maliitin si Kiko. Grabe rin talaga yung kampanya ni Sara noon. Talagang seryosong kampanya rin ang ginawa. Yung seryosong kampanya ni Sara, malaki talagang gastos noon. Malaking gastos noon. Ngayon, sasabihin nitong mga DDS vloggers, kailangan pa ba ng pera galing sa drug lords at saka sa pogo operators para matalo si Kiko Pangilinan? Una, yung laki ng kampanyang ginawa ni Sara, nagpasiguro siyang matalo si Kiko kasi malakas na kalaban din si Kiko Pangilinan. Grabe yung ginastos ni Sara doon. Ngayon, parang ang ibig nilang sabihin, may pera naman si Sara. Kumbaga, bakit kailangan niya pang kumuha sa mga pogo operators at drug lords? Eh syempre, kung ikaw tatakbo ka, kahit may pera ka pa, kung pwede yung sarili mong pera, wag magamit. Di ba? Kung may mag-aalok sa iyo ng pera galing sa, kahit pagaling yan sa katulad nila Duterte, galing sa drug lords yan, galing sa pogo operators yan, tatanggapin nila yan kasi ayaw rin nilang mabawasan yung perang kinurakot nila. Kaya yung mga argumento ng mga DDS na kailangan pa ba ni Sarang kumuha ng pera, tumanggap ng pera galing sa mga drug lords at saka sa mga pogo operators para matalo si Kiko? Siyempre, kasi mabigat din na kalaban si Kiko. Seryoso yung laban na yun noong 2022. Huwag nilang sabihin na napakamadali lang na matalo si Kiko. No? Kaya nga nangampanya rin si Sara ng todo. Magastos yun. Para siyempre, hanggat may mag-o-offer pa sa iyo ng panggastos tulad ng pogo operators, tatanggapin niya yan. At ganyan naman ang mga Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.